mga uri ng Polaka, at ang kanilang mga katangian. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel. Salamat. Ang pag-iisip ng mga Polaka ay hindi masyadong kaakit-akit para sa karamihan ng mga tao, ngunit walang duda na sila ay isa sa mga pinakanatatanging hayop na maaaring umiral. Ang kawalang hanggan ng mga uri ng Polaka na may iba't ibang kulay, hugis at sukat ay magpagulat sa iyo. Ang Polaka ay bahagi ng pangkat ng mga hayop na amphibian. Ang mga espesimen na ito ay naiiba sa iba sa pamamagitan ng pagdaan sa isang pagbabago sa kanilang pag-unlad, na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay kapwa sa lupa at sa tubig. Ang mga katangiang amphibian marami, at sa kaso ng mga Polaka, kapag sila ay napakaliit, sila ay nabubuhay sa tubig at habang sila ay lumalaki ang kanilang mga binti, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang siklo ng buhay sa lupa. Mga uri ng Polaka. Ang Polaka ng puno. Ang ganitong uri ng Polaka ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging napapalibutan ng anumang uri ng mga halaman, dahil, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ginugugol nila ang kanilang oras sa pag-akyat ng mga puno. Bilang karagdagan, ang mga species na makikita natin dito ay may mga katulad na katangian sa kanila. Berdeng punong Polaka. Ito ay sikat na sikat bilang isang alagang hayop sa bahay, dahil ang mahusay na pakikipag-ugnayan nito sa mga tao ay ginagawa itong kakaiba sa iba pang mga Polaka, dahil karamihan sa kanila ay madaling magtago mula sa kanilang mga may-ari. Ang species na ito ay katutubong sa Australia at New Guinea. Ang karismatikong hitsura nito ang nagpapatingkad dito. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay maliit, na umaabot sa isang haba ng 10 cm, depende sa temperatura at ang lugar kung saan ang kanilang kulay ng balat ay nakakakuha ng kayumanggi at berdeng mga nuances. Dagdag pa, ang kulay ng kanyang iris ay itim na may paalang na hugis at ang natitirang bahagi ng mata ay ginto. Pulang matang berdeng Polaka. Ang species na ito ay namumukod tangi para sa kanyang nakamamanghang pulang mata na may mga patayong pupil. Nagmula sila sa South America simula Mexico hanggang Colombia. Mayroon silang magagandang kulay ng balat na nag-iiba-iba sa pagitan ng berde, asul at dilaw na nagbibigay sa kanila ng kakaibang ugnayan. Ang Polaka sa tubig. Ang mga uri ng Polaka na ito, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ay naninirahan sa mga mahalumigmig na lugar tulad ng mga lawa o ilog. Sa klase ng mga hayop na nabubuhay sa tubig ay ang mas malalaking species ay nakuha sa mundo, kasama ng mga ito. Bull Polaka. Ito ay prominent sa North America na may extension sa Eurasia at iba't ibang bahagi ng Amerika sa pangkalahatan. Ito ay isang malaking Polaka na maaaring tumimbang ng hanggang 1 kilo at may haba na 46 cm. Ang mga kulay nito ay masyadong malabo sa pagitan ng kayumanggi at berde, bagaman ang dilaw at puti ay maaaring ay highlight ngunit napakaliit. African Dwarf Frog. Matatagpuan sa gitnang Africa, pangunahin sa Congo at Cameroon. Ang mga ito ay napakaliit, na umaabot sa 2.5 pulgada ang haba. Ang kulay nito ay nag-iiba mula sa olive green hanggang kayumanggi na may ilang itim na batik. African Clawed Frog. Ang South African anura na ito ay naging isang invasive species sa Chile at Spain. Ang pangalan nito ay nagmula sa 3 mahaba at nakausli na mga pako na nasa hulihan nitong mga paa, na tumutulong sa kanya na magtago mula sa mga mandaragit nito sa putik. Mayroon itong maitim na kayumanggi na kulay na may mga touch ng dilaw at itim, umabot sa haba na 12 cm. Ang alakdan ni Cranwell. Ang mga uri ng terrestrial na Polaka ay tipikal ng Paraguay, Argentina at Bolivia. Kilala rin ito bilang choco, horned-toad o Pac-Man frog dahil kinakain nito ang lahat ng gumagalaw sa paligid nito. Ang species na ito ay may kahangahangang liksi. Sunog tiyan Polaka. Ang tiyan ng apoy ay napakapopular sa mga mahilig sa amphibian dahil sa kapansin-pansin na kombinasyon ng kulay. Sila ay katutubong sa China, Korea at Siberia. Ang mga ito ay may iba't ibang laki ngunit ito ay karaniwang makikita ang mga ito ng 5 cm. Ang kanilang dieta ay mayaman sa mga invertebrates at sila ay tumatagal ng 15 taon ng buhay. Mga uri ng Polaka na nakakalason. Ang Golden Frog. Ito ay itinuturing na pinaka-nakakalason na umiiral sa mundo dahil isa lamang sa kanila ang sapat na upang wakasan ang buhay ng 10 katao kung hinawakan nila ito. Ito ay isang species na nasa panganib ng pagkalipol, ngunit ito ay matatagpuan sa baybayin at sa halumigmig ng mga kagubatan ng Colombian. Ang Blue Arrow Frog. Kung ikukumpara sa ibang uri ng Polaka, mahirap hanapin ang species na ito. Gayunpaman, sa paglalakad sa timog ng sur man posible itong mahanap, gayon din sa mga lugar na malapit sa tubig tulad ng mga baybayin ng Brazil. Ang Harlequin Frog. Ito ay isang derana mula sa Costa Rica, bagaman ito ay naging extinct sa bansa, ito ay posible na mahanap ito naninirahan sa Colombian Pacific.
Ito ay isa sa mga pinaka-nakakalason sa pangalawa na may pula, dilaw o orange na kulay ng balat. Ang mga kulay na ito ay nagpapahiwatig ng nakamamatay na antas ng toxicity nito. Strawberry Poison Frog. Nabibilang sa nabanggit na bansa at Nicaragua, ito ay isang terrestrial amphibian na gumagawa ng isang lason na hindi naman nakamamatay, ngunit ito ay nagdudulot ng pagkasunog at pamamaga. Ang pang-araw-araw na species na ito ay nakakamit sa pula at kombinasyon ng asul. Ang mga lalaki ng species na ito ay nakikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang teritorial na karakter, kaysa sa babae. Madagascar Tomato Frog. Tulad ng strawberry frog, ang lason nito ay hindi nakamamatay, nagdudulot lamang ito ng mga sintomas tulad ng pagkalason. Ang species na ito ay itinuturing na isang koleksyon sa oras at ngayon ito ay nasa panganib ng pagkalipol. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, mayroon silang isang kulay na katulad ng pulang kamatis at maaaring tumimbang ng 200 ber. Benepisyo na binigay ng Poloka. Dahil ang mga Poloka ay sa isang mas mataas na antas ng mga mamimili ng mga insekto, ginagawa nila ang gawain ng pagkontrol sa iba't ibang paraan, mga uri ng mga peste na sa maraming kaso ay nakamamatay sa mga tao, gayon din sa iba pang mga hayop. Gayon din, ang mga minamahal na amphibia na ito ay may posibilidad na maglipat ng mga sustansya na kailangan ng lupa upang palakasin ang sarili depende sa aktibidad na maaaring umuunlad dito. Sana may natutunan ka sa ating paksa. Maraming salamat.